Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa Kwento ni Freshman, kung saan ibabahagi ko ang mga nakakatawa at nakakatawang kwento ng pagiging freshman ko sa UPLB. Hindi lang puro study session at group projects ang buhay ko dito, kundi pati na rin ang mga awkward moments, miscommunication at minsan mga bloopers sa buhay DevCom. So tara, mag-relax, magtawanan at samahan niyo ako magkwento. Kaya, umpisahan na natin sa mga first times ko sa DevCom. Alam nyo ba, noong unang interview ko sa DevC11 Lab ko, sobrang kabado ako. Parang feeling ko lahat ng tanong ko may mali. Yung tipong, Sir, anong masasabi nyo sa ano po ang masasabi nyo sa awkward silence? Believe na lang ako at hindi ko pinatulan yung malupit na awkward silence na yon. Pero ito ang na-realize ko. Lahat ng unang beses pala, ganon. Hindi pala kailangan perpekto agad, basta't matuto, kasi sa mga kabiguan, may natututunan. Tapos, naalala ko pa ang first project ko namin sa DevC10. Ang saya kasi wala kaming tumatakbo. Walang tumatakbo sa isip namin that time. Walang ideya kung anong gagawin namin. Yung concept ng project namin, gumawa kami ng kanta at video tungkol sa mga marginalized communities. So, kami yung mga tipong, guys, anong gagawin natin? Wala pa akong ideya. Kailangan pa namin magtulungan para magka-ideya. Para kaming mga kwala na hindi makakabit sa puno. Pero ang saya kasi, sa huli, nakakreate kami ng maganda at meaningful na output. Sa team, hindi lang trabaho, kundi nagsasama-sama kami at natututo sa isa't isa. Kaya nga sa DevCom, teamwork, di ba? Parang jowa lang, tulungan, suportahan, at syempre, magtulungan sa mga walang ideya na moments. Joke lang. Ayan, may natutunan pa akong isa. Hindi lang technicalities ang mahalaga sa DevCom, kundi ang pagiging totoo sa sarili. Minsan feeling mo parang, wow, ang taas ng standards na communication na to, baka hindi ko kaya. Pero ang pinaka-importante pala ay kung paano mo pinapahalagahan ang mga tradisyon at kultura mo. Sabi nga nila, mahalaga ang kwento ng tao mula sa pinagmulan. So dito ko nahanap yung mga kwento ko tungkol sa aking hometown, ang Cabuyao City, Laguna. Kahit simple komunidad, grabe, punong-puno ng kwento na pwedeng pag-aralan at ibahagi. Kaya hindi ko pinapayagan na mawala ng saysay kung saan ako nanggaling. Eto mga kakwento, pinaka nakakatawang lessons na natutunan ko, patience and persistent, lalo na sa pagsusulat. Yung mga una kong media pieces, hindi ko kaya, sabi ko. Pero ang totoo, bawat paragraph na masusulat ko, kahit hindi perfect, may progresong nangyayari. Walang kasing kwenta ang biglaang tagumpay. Ang magandang mga kwento, dahan-dahan lang or relax lang. Kaya kung ikaw, nagdadaw sa iyong sarili, katulad ng sinabi ko kanina, relax lang. Pwede pa tayong magkaroon ng mistakes or pagkakamali, pero magtutulungan tayo na magmamalan ng pag-asa. Ang pinaka natutunan ko sa lahat, mga kaibigan, ay ang puso sa bawat kwento. Alam nyo, hindi naman pala kailangan magaling sa lahat ng technical na aspeto. Pag ang puso mo ang nagsalita, kahit simple lang ang message mo, maiintindihan ng mga tao. Kaya kahit may mga times na muntik ko nang itapon yung laptop ko dahil wala na akong maisip, nako, magdasal na lang. Lahat ng yon ay may dahilan kasi ang tunay na epekto ng komunikasyon di lang sa facts at data, kundi sa kung paano mo ikukwento ang iyong kwento. At syempre, dapat ang kwento mo ay may kasamang puso. Kaya nga, heartful communication yung meaning ng development communication, sabi nung Dearest Freshies nung freshman orientation namin. Kaya ngayon, habang tumatakbo pa ang aking journey sa DevCom dito sa UPLB, ang natutunan ko, hindi lang mga technical skills ang mahalaga. Mas importante kung paano mo ginagamit ang komunikasyon para magbigay ng magandang pagbabago para maging positibo sa mundo. Sa mga kaibigan, kung may mga challenges at kabiguan kang nararanasan, don't worry. Bawat struggle may lesson sa dulo. Kung fresh ka pa lang katulad ko, well, welcome sa DevCom. Dahil dito, marami kang matututunan at syempre, makikita mo ang tunay na halaga ng komunikasyon sa pagpapabuti ng ating lipunan. Tiwala lang sa sarili. Lagi magtulungan at magwalan ng pag-asa dahil ang bawat kwento may saysay.
Yan ang kwento ko for today sa kwento ni Freshman. Huwag kalimutang mag-comment at subscribe at magbigay ng feedback sa comment section sa baba. Hanggang sa muli mga kaibigan, tanggalin na ang mga doubts at magkwentuhan tayo.